Interpol. Ano po? Interpol, mga bossing. Eh, siyempre, sino po ba ang tatalakayin natin dyan? Walang iba po, si Bato de la Rosa. Hindi naman po kinakabahan si Bato de la Rosa sa mga yan. Medyo chill lang po. Yung chill na kala mo, nanginginig na. Halos pag pinag-usapan ho, mga kababayan, ang Interpol, ang International Criminal Court, eh talagang sabi ko sa inyo, eh talagang tuloy-tuloy ang pagdakdak ni Bato de la Rosa at para ipaliwanag na siya ay hindi dapat hulihin o siya ay hindi dapat serba ng warrant of arrest. Sabi ho dito ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, what is more troubling is when our secretary, ang tinutukoy niya po dito si Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, no? What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol job to serve it. Pag lumapit nga naman po, mga kababayan, ang International Criminal Court sa Interpol ho, mga bossing, talagang ang Interpol kikilos ho yan, no? Kokonekta ho yan doon sa mga kapulisan kung saang bansa yung may problemang ganon, kukonekta yan doon, mga kababayan. Tapos, isa-serve yung warrant of arrest at kukunin itong mga inaakusahan po o yung mga akusado. Sabi ni Bato de la Rosa dito, mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice. Kinakabahan to si Bato de la Rosa, no? Mami Granny, tingin mo kinakabahan to si Bato de la Rosa? Ma'am Lorelai Diazaner, bato-bato sa langit, bumagsak kay Bato de la Rosa. Oh my God. Knows will. Amen. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Kaso nga dito nga sa Senate, sa Congress, ayaw nyo nga atinan Di ba? Ayaw nilang attendan yung sa Congress. Hindi ako a-attend kahit sino pang magpatawag sa akin dyan. Sinagot naman po, mga bossing, ni Secretary Boying Remulla. Wala na tayong commitment sa ICC, which is correct nga po, ngayong panahon na to. Pero during 2011 hanggang 2019, kailan ba nakaupo ang dating Pangulong Duterte? 16 to 22, di ba? 16 to 22. So, ibig sabihin, yung 16 to 19, pasok pa din tayo sa International Criminal Court. Dahil yun yung panahon na may jurisdiction ng ICC 11 to 19. So, 3 taon. So, ngayon, mga kababayan, ang dating presidente kumala sa ICC dahil nga daw po, siya yung iimbestigahan O, di ho ba? Mga kababayan, siya ho yung iimbestigahan Kaya yung sinasabi ng iba, nako, hindi ubra at hindi counted yung pagkalas niya sa ICC kasi siya mismo yung iimbestigahan. Sabi dito, wala tayong commitment sa ICC pero ang Interpol may commitment tayo. Nakita niyo po at napanood niyo po ba yung inaresto si Tebes, mga kababayan, doon saan ba yun? Anong lugar yun? Nakalimutan ko na. East Timor o Timor-Leste. Konektado po ang Interpol doon, mga boss. No? Bakit daw po ibinabalyo ng Pilipinas ang Interpol? We value the Interpol over a lot of other things kasi we have to protect our own people through the world. O yan. Pangkalahatan nga daw po, mga bossing. Pangbuong mundo. No? Kanino po ba kukontak ang Interpol? PNP po, mga kababayan. Philippine National Police. The world and the Interpol is very important to us in this regard, mga kababayan. Interpol kokonekta sa Philippine National Police. Kaya po ang nakikita ko at nabasa ko sa kilusan o nangyayari diyan sa PNP, mukhang nagkakaroon ng balasahan, nagkakaroon o tinatanggal yung mga depektibo. Para kung siguro, mga kababayan, pagkukunin na to,
mga bossing, eh, walang magiging sablay, walang magiging sabit po, mga bossing. At nadagdag po ho diyan, 'no, wala, talagang hindi namin pipigilan ang pagpasok at ang pagpasok ng Interpol at ng ICC. Bakit kasi ayaw na lang sagutin, eh, 'no? Kahit po sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na kinakabahan siya kasi nga labas ng bansa yung huhuli sa kanila. Wala sa loob ng bansa o hindi sakop ng ating gobyerno daw. Oh, ang tanong, bakit yung sa Congress ayaw nilang puntahan? Bakit ayaw nilang sumipot ho dun, mga bossing? Mapapatanong ka talaga, eh, 'no? Ano ba talaga ang gusto nyo? Saan ba talaga pupunta o ang batas ng Pilipinas? Eh, kung sinasagot nyo lahat 'yan, 'di ho ba? Tapos ang problema, kung si sabi ni Jose Rizal, "Si Sara puwedeng president 'yan ng paluwagan." Yun po ba yung every week merong susweldo, yung paluwagan na yun? Oo. Kung sinasagot ho nila yan, mga kababayan, at napatunayan naman nila yung sarili nila na wala talaga dapat silang pananagutan dun at wala naman silang ginawang karumal-dumal na mga krimen, eh pasok sa banga sila. 'Di malaya sila. Ganun lang naman ho yan. Kaso yung mga pagpapatawag, yung mga investigasyon o yung mga hearing, kagaya na lang ho ng Kongreso, ayaw nilang puntahan. Paano ho nila mapapaliwanag ang kanilang sarili? Mananatili na lang hong ganyan, 'di ba? Mananatili na lang na, nag-aantay ang taong bayan sa kanila. Sa Japan ho, mga bossing, 'di ba? Inaakusahan pa lang or kung ano man, kung meron pa lang na issue, nagbibitiw na ho, mga kababayan. Sapat na ebidensya, 'di ho ba? Dito kay Bato de la Rosa, ayaw ayaw mga magsi-attend pa lang. Ayaw magsi-attend dun sa mga hearing. Anyway, mga bossing, eh, yan talaga, eh, 'no? Bakit ba pinag-uusapan 'tong Interpol at ICC na ito? Eh, sabi nga nung mga DDS, "Naku, wala yan. Tagal niyo lang sinasabi, yang Interpol at yung ICC na makakapasok o papasok ng ating bansa. Wala yan." 'No? Sabi ho yun ng mga OTAP supporter, yung mga vloggers ng DDS, wala yan, tinatakot niyo kami. Pero po kung makikita niyo yung kilusan po, yung galawan po nung kanilang mga politiko na sinusuportahan, eh, ramdam mo po yung kaba, ramdam mo po sa kanila yung takot, mga bossing. Lalo na eto, mga kababayan,